tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Galing na ho mismo yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ho nating iboto yang si Pacquiao dahil sinungaling ho yang mama na yan. Yung hamon sa kanya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku, 3 taon na hong nakakalipas, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho niya napapatunayan na mas corrupt ang Duterte administration kumpara doon sa administrasyon nitong si Noynoy Aquino. Pero bago natin pag-usapan niyang mga birada na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Manny Pacquiao, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Mega love shoutout ho muna tayo kasi medyo natambakan na naman ho tayo. Dito kay Sir Jordan Cabigo, mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta. Dito kay Ma'am Arizayen, mega love shoutout. Maraming salamat, Ma'am. Ito si Rocky Fontanilla, maraming salamat to. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Dito kay Sir Herbiscal. Sir Herbiscal, mega love shoutout. Tsaka itong si Ma'am Raspberry, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Crisco. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat ha. At dito kay Ma'am Vanji Sembrano, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Nedy Love, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, umpisan natin ang ating talakayan sa pakikinig ng mensahe nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga dahilan kung bakit hindi ho natin pwedeng pagkatiwalaan niya si Manny Pacquiao. Sa bagay, yung ginawa pa lang niyang pagsama sa alyansa, napakatinding ebidensya na huno na talaga walang prinsipyo at paninindigan niyang mama na yan. Tandaan niyo ho mga kababayan, kung naibenta nitong si Manny Pacquiao ang kanyang prinsipyo para maisama lamang siya dyan sa alyansa, sa mga susunod na panahon, kung sino man ang naluklok sa Malacanang, kahit kalaban pa sa politika o isa pa ito sa mga siniraan niya, sigurado ho, sasama yan si Manny Pacquiao dahil wala naman hong prinsipyo at paninindigan niyang mama na yan. Pakinggan ho natin, ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos punta ko tayo dito kay Tatang Marcoleta ha. Pakinggan ho natin yung yung pinaka-latest na speech niya. Siyempre, sino pa bang ibibida niyang si Congressman Rodante Marcoleta? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si VP Sara, di ba? Ganun ho, kaya ho mahal na mga DDS yung si Kong Dante. Kasi isa ho siya sa mga talagang nagsasalita ngayong mga panahon na to, kaugnay sa mga ginagawang panggigipit ng administrasyon dito sa mga Duterte. Pakinggan ho natin itong kung iboboto nyo yan si Manny Pacquiao, ilagay nyo na lang ho yung mga kandidato natin. Nandiyan naman ho yung si Senator Bongo, Senator Philip Salvador. Yan kita naman, number 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Imbis na iboto nyo si Manny Pacquiao, yan na lang ho, si Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Ito, umpisa na ho natin to. If you fail to do that, I will campaign against you. Yang hamon ho na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Manny Pacquiao, patunayan mo na mas kurap ang administrasyon ko. Mapahanggang sa ngayon bokya pa rin ho tayo. Anong gagawin ng isang Manny Pacquiao sa Senado? Ano hong gagawin niya? Kaya kung ako sa iyo, para sa mga taga-Jensan, sa mga kakilala nitong si Pacquiao, sa mga kababayan nitong si Pacquiao, alam nyo ho ba, kita nyo naman, wala na dapat paliwanag dyan, di ba? Ano bang nagawa ng mga Pacquiao na yan dyan sa lugar na yan? Di ba? Ano ho bang nagawa nila? Si Senator Bato de la Rosa, ano ho yan dating chief PNP yan at kita nyo naman ho yung paninindigan sa Senado. Senator Christopher Bongo, Mr. Malasakit ka, di ba? Congressman Rodante Marcoleta, tinayuan niya ho ang bulok na sistema dyan sa House of Representatives. Attorney Vic Rodriguez, ano bang nagawa niya? Hindi ho siya nagpalamon sa sistema. Yung prinsipyo ho niya ay talagang nanaig kaysa sa pwesto at politika. Yang mga kandidato ho natin, yung iba dyan hindi pa nakahawak ng pwesto sa pamahalaan, pero
ang sinisigurado ho natin dito, mas marami hong nagawa yan kaysa kay Manny Pacquiao. Yung ginagawa ho ni Manny Pacquiao pala nung mga naunang panahon, di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, naku, wag ho natin pag-usapan si Pastor Apollo Kibuloy pagdating sa nagawa. Dahil kung usapan nagawa, milya-milya ho ang layo niya pagdating dito kay Manny Pacquiao. Pagdating doon sa pagiging pilantropo, hindi ho makakapalagyan si Manny Pacquiao. Pagdating doon sa pagtulong niya sa mga mahihirap, nako, malayo pa ho si Manny Pacquiao dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ho natin siya para ikumpara sa ating mga kandidato. Nandito ho tayo para ipalabas ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mga dahilan kung bakit hindi dapat mailuklok sa Senado yang si Manny Pacquiao. Kasi medyo nakikita natin nagna-number 15, nagna-number 11 yan sa sa balota, di ba? Kaya pagka bumaba yan, kahit papaano itataas yung ating mga kandidato, anong gagawin niya si Manny Pacquiao? Dandil na ho yung impeachment ni VP Sara dyan sa mama na yan. Kaya naman, pakinggan ho natin itong si Tatay Digong. Because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Tatay Diggs, huwag kang mag-alala. Kahit wala ka sa Pilipinas, kakalabanin namin. Kasi hindi pa rin hindi pa rin niya sinagot itong hamon na to itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita lang ho natin. Kasi isa sa mga pinagpipilian, isa sa mga matutunog na pangalan dahil nga naman dating naging senador, boksingero, 'di ba? May pangalan, may name recall, awareness mataas, 'di ba? Kaya ngayon, sagutin mo ang hamon na to nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Manny Pacquiao. Patunayan mo na corrupt ang Duterte administration para magkaalaman tayo dito. Di ba? Pero para sabihin mo na nandyan ka para sa mga mahihirap. Naku, loko-loko. Pag hindi, I will just be another playing politics. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to. Dumako naman ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Eto, pakinggan ho natin to mga kababayan. Nakasaysayan po sa akin Tata Marcoleta. ang bawat lugar na pinupuntahan ko pagka alam po ito ang kauna-unahan. Lalo na po, kitang-kita po sa mga lugar ninyo na nasasalamin pati sa puso po ninyo ang katapatan ng pagtanggap ninyo sa akin sa umaga ko. Palagi ko po sinasabi, marami na po ako napuntahan. Mindanao, Visayas, kahit na po yung malalayong lugar ng ating bansa. Kailangan po makumusta kayong lahat. Napakahirap po kasi ng kalagayan ng ating bayan na yun. Unang-una po yung pamumuhay. Talaga po ngayon lamang tumaas ng presyo ng pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Lalo na po ang pagkain. Mura po ba ang bigas na yun, mga kababayan? Kaya yung iba hindi sumasagot para okay lang sa mga. Mura po ba ang bigas na yun? Meron po kasing mga ako na 20 pesos na lang per kilo. Di ba totoo? Meron ako. Mura po ba ang gamot? Yung pang-hospital po, mura? Yung kuryente mo, mura? Parang gusto ko pong maliwala sa inyo sapagkat noong isang linggo po, kung nabasa niyo po sa diaryo, mayroong nagsabi po. Nakalain po ninyo 27% ng ating mga mamamayan. Ito po yung pinakamahirap na bahagi ng ating mamamayan. 27%. Malaki pong malaki ito. Ang nakararamdam po ng gutom. Hindi po nangyari ito. No? Karaniwan hanggang 12%, 15%. Ngayon po, 27% ang nakararamdam po
Yung talagang wala sa makain. Kawawa po, gano'n. Noong Hinero po, kung nabasa ninyo yung survey, ang sinabi naman po, 63% ng ating mamamayan, ang tingin nila, damdam nila sa sarili nila, ay mahirap sila. Ang pangako ng pamahalaan, mabawasan ang mga ito, pero ang nangyari, kabalik-baran. Tingnan po ginagawa nila ngayon. Akala po nila, ang paraan para pagsilbihan kayo, dahil nga napakahirap ng buhay, pupunta lahat dito, puro may talang ayuda eh. Totoo po yun. 5 klase po yung ayuda ngayon. Yung dati po, na alam na ninyo, ito yung 4-piece. Matagal na po ito. Dinagdagan nila ng tupad, ng mait, ng ait, at saka alam po niyo itong mga invento ito. Kung halimbawa po ang isang tao talagang nalagay sa isang ibang karaniwang kalagayan, emergency po talaga pinaha, nasunugan, umagyo, talaga po kailangan. Ganun po ugaling Pilipino. Pero huwag mong gagawin normal sa kalakaran ng buhay na parang ayuda na lang ang binibigay mo. Ano ang dating kasi wala na ngayong mga panahon na to puro ayuda na lang yung tipong hindi na ho trabaho hinahanap ng mga kababayan natin saan tayo makakakuha ng ayuda. Yun ho kaagad pumapasok sa isip nila, 'di ba? Hindi na yung tipong meron bang bagong bukas na ganito diyan? Pwede ba tayo mag-apply diyan? Hindi ho eh. Sige nga, sino yung tao ni congressman dito? Magpalista nga tayo. Sali tayo diyan, ayuda yan eh. Di ba? Kasali sila sa AIC, kasali sila sa 4-piece, kasali sila sa tupad, kasali pa sila doon sa mga, di ba? Kung ano-ano pang ayudang pinamimigay, di ba? Wala na hong trabaho, kaya ang ayuda na yan, kailanman, hindi ho magiging solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Wala hong bansa na yumaman dahil sa ayuda. Wala ho. Wala ho tayong nabalitaan na itong bansa na to dahil sa ayuda. Tingnan nyo naman, first world country na sila. Wala hong ganun. Wala pa ho tayong nabalitaan ganun. No? Yung mga nagbibigay ng ayuda, yun para band-aid solution para hindi magalit ang tao sa pagiging incompetent ng mga leader. Yun ho talaga. Yun ho talaga ang punot dulo ng pagpamimigay ng ayuda ng administrasyon na to. Para kahit papaano makalimutan ng mga Pilipino yung kapalpakan na ginagawa ng administrasyon. Kumbaga nakuha nila yung kiliti ng mga Pilipino, ayuda lang naman yan. Ngayon kung isa ho kayo sa mga nakakatanggap ng ayuda, ang nakukompromiso ho dito ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ang nakukompromiso dito, ang kinabukasan ng inyong mga apo. Hindi ho porket nakatanggap tayo ng ayuda, ibig sabihin, umuunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino. Karamihan nun sa mga ayuda na inuutang pa ho para lang maipamigay. Ngayon, yung apo nyo, yung mga ayuda na natanggap nyo, sila ho magbabayad niyan pagdating ng panahon doon sa mga buwis na babayaran nila dito sa pamahalaan na to. Ini-enjoy nyo ho yung pera na dapat sana mapunta sa infrastruktura, bagong kalsada at magagandang classroom ng ating mga mag-aaral. Napupunta ho yan doon sa sa scatter, inuman, shopping, check out sa Shopee, 'di ba? Ganun doon na real talk. Saan ba napupunta? Pinambibili ba ng pagkain? Wag ho tayo magbulahan dito. Kasi karamihan diyan yung kapos ang kita, kumbaga yung sa akap kapos ang kita pero kumikita. 'Di ba? Nagka-extra, check out mo na 'yan. Ganun lang naman ho 'yan 'di ba? Ganun ho talaga realidad diyan sa ayuda na 'yan. Kaya kailanman hindi hindi justice 'yan. Yung binibida ng ibang mga aso ni Tambaluslos, ang ayuda daw hustisya. Anak na to. Ang ayuda napakalaking sako ng idudulot ho niyan pagdating ng panahon sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan. Dahil ngayon ho, na-enjoy yan, pero pagdating ng napakalaking dagok ho niyan. No, ngayon pa lang ho, ramdam na ho natin. Talagang sumasalsad ang ating ekonomiya. Dahil nga ho, walang konkretong programa, walang magandang pinaglalaanan ng pera ng sambayan ng Pilipino. Maliban sa
walang habas na pamimigay ng ayuda at walang katapusang katakawan ng mga walang hiyang politiko sa ating bansa. 'Di ba? Yun no eh. Doon talaga napupunta. Hindi ho napupunta sa kung ano pa mang bagay, napupunta ho yan doon sa pagnanakaw, pamimigay ng ayuda, yung tipong pagka pinamigay nila, akala mo galing sa kanila. At lahat ho ng ating mga kandidato, sigurado ho tayo kung papipiliin, pantatayo ng classroom o ipamimigay bilang ayuda, mas pipiliin ho nila na kung saan na yung long-term effect ng mga perang natatanggap o yung pera ng ating pamahalaan, doon ho ilalagak yan. Hindi yun natin sinasabi na tanggalin totally yan. Pero yung mga biglang nagsulputang mga ayuda, mga walang kwenta ho yan. Pero yung 4-piece, meron ho kasing ano yan eh, merong rules ika nga. Meron kayong kailangang sundang mga polisiya bago kayo magkaano niyan, makatanggap niyang mga ano na yan. Pero yung bigla na lang nagsulputan, kesyo kulang ang kita program. Anong to ko? Alam po ba natin kung magkano lahat yung nakalaan na ayuda para sa mga mahihirap? Ito po yung tinatarget ng pamahalaan. Ito po yung nakalaan sa halos 30 million na Pilipino. Ay mahirap po talaga ito. Dahil dumang na po tayo dyan, ganito na nga eh. 30 million Filipinos. Pero ang nabibigyan lamang po 5%. Isipin niyo ha, nakalaan po 194 billion pesos. Nakalaan sa halos 25 to 30 million Filipinos. Para po madali, ipaghalimbawa natin itong kalipunan natin ngayon. Kunwari po itong kalipunan natin ng 30 million Filipinos po ito. Pero ang nabigyan lang po yung bandaro lang. Mula yan hanggang doon hindi na nabigyan. Tama po ba yun o hindi? Ganun po nangyayari. Napipili lang. Halimbawa yung AKA. Yung AKA, pag sinasabi nila, ayuda para sa kampus ng kita. Pero sino po magsabi? Sino po yung pumipili? Sino nakakaalam po sino yung kampus? Halos lahat naman po ng tao, kampus. Lalo na sa loob. Bakit ang napili mo lang? Yung konti doon. Bakit yung kabuhan nito hindi mo? Bakit hindi nabigyan? Hindi na nga po nabigyan lahat. Yung ibinibigay kung minsan kulang pa. Halimbawa, AIS. Ang AIS po yung 3,000. Alam po ito sa maraming lugar. Papipirmahin ka. Oo, ma'am. Pumirma ka po rito, 3,000 ang tatanggapin mo. Pero ang ibibigay sa iyo, 500 pesos. Tama po. Yun ang problema doon. Nagkaroon na ho ng investigasyon sa Senado. Kaugnay diyan sa kabalbalan ng mga ano na yan, ng mga government official na kung saan ibinabawasan. Yan nga ho kasi, pinapaulit-ulit natin dito. Kaya isa pa hong dahilan kung bakit palpaki ang ayuda na yan. Hindi na ho sila nag-iisip ng tulay, karsada, eskwelahan, infrastruktura. Hindi na ho sila nag-iisip ng ganun. Meron pang kontraktor yun eh. Dito ho, ayuda na lang. Kaya nga ngayon umaagos ng pera, lalo na yung mga taga-House of Representative na mga kandidato. Umaagos yung ng pera. Balitaan natin, ito atin-atin na lang to. Atin-atin na lang. Huwag nyo nang ipagsabi, baka pag-initan pa tayo ng mga walang yang na yan. Di umano. Mula sa 10 kilong bigas na ipinamimigay dapat, 5 kilo na lang. Mula sa 3,000 ipinamimigay dapat, 1.5 na lang. 1.5 pa nga yung nabalitaan ko eh. Di ba? Nabalitaan ho natin to doon sa mga nakatanggap Hindi ho kung kani-kanino, doon sa mga benepisyarong pinapirmahan. Dapat 10,000 daw 10 kilo daw pinag-usapan, binigay 5 kilo. Pinag-usapan 3,000, binigay daw 1.5. Ganon katindi ho, ganon ho katalamak ang korupsyon dito sa pamimigay ng ayuda na to ng mga politiko. Ganon ho katindi. Kaya para sa mga nakakatanggap, tanggapin nyo ho. Pero yung mga nagbibigay na yan, huwag nyo hong iboto. Ganyan ho nila balusubasin ang pondo ng sambayan ng Pilipino. Huwag nyo hong iboto yung mga yan. 1,000 pesos. Kukupitin pa yung iba. Saan ka naman nakakita gano'n ng patakaran
isang pamahalaan. So hindi na po nabibigyan lahat, o kung nabibigyan man lahat, binawasan naman, ibinusa yung karamihan. Hindi po ganun ang paraan. Hindi po yun ang hangarin ng isang Pilipino kahit mahirap lang siya. Ang gusto ng Pilipino, gumawa ng paraan, palakihin mo, palaguin mo, pasiglahin mo ang ekonomiya para magkaroon ng maraming trabaho, maraming paggawa, maraming negosyo, maraming ang makapagtatrabaho, dadagdagan niya ang kita sa pamilya, pati po yung mga produktong gagawin, darami, bababa ang presyo ng bilihin. Ganun dapat ang paraan. Hindi yung pananatilihin ito sa isip niya na, ito po yung sa inyo. Hindi po. Ang Pilipino mayroong dignidad. Gusto niya sa buhay niya, sa isang panahon ay aasahan niya, makakakalas siya doon sa tali ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa pamilya niya ang kahirapan. Pero ngayon, ganito po ang nangyayari. Dahil po sa corruption dito sa ating bansa. Alam po ninyo kung bakit ayaw ko na sa House of Representatives at gusto kong pumunta sa Senado. Dalawang bagay po. Dito sa House of Representatives, maaaring iba po nalalaman ninyong nangyayari. Pagka kami po ay nagkakaroon ng usapin, at kapag ako po nagsalita, dahil kapag ako po nagsalita sa kanila, palaging ibinabatay ko lang po sa tuntunin at mga batas. Wala po akong kikilingan, kailangan batas. Sinasabi ko, bakit nyo tatanggalin ang Vice President? Kasi maglalaman kami ito. Wala naman silang maitibate, wala silang maitatwiran. Ang gagawin lang nila, guguluhin ako. May naggugulo po sa akin palagi. Kung naman nakikita niyo po sa YouTube o sa... May tatlo pong naggugulo sa akin sa tuwing niyo magsasalita. Bukod sa pinapatay ang mic ko. Huwag ka naman dito, tawag ko yung mic ko. Walang kalaban dito. Yung tatlong naman ang gugulo na lang. Bakit hindi ka makipag-debate ng harapan? Debate at gusto mo kinakailangan manahig yung katulad mo. Kung kaya mo, ang problema hindi kaya. Manggugulo sila. Sino po yung tatlo na yun? Yung isa, dating kasama yata ng NPA. Yung isa naman ay isang bulang propeta. Oo. Yung isa dating kasama ng mga makakaliwa, yung isa bula ang propeta. Hindi man pinapangalanan ni Kong Dante pero maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino yung mga tinutukoy niya na yan. Yan yung mga walang kwentang congressman. Yan yung mga congressman na wala na hong ginawa dyan sa House of Representatives kundi mamulitika. Yan yung mga congressman na sobrang iyakin. Hindi sila pwedeng batikusin. Itong si Kong Dante, walang yung pinakita niya sa video sa House of Representatives, di ba? Hindi katakot-takot na mura ang inabot nitong si Kong Dante, pero hindi mo natin siya nakita na yung tipong gigil, yung tipong ganito, ganyan gagawin dito, ha? Paano yun yan? Diba? Hindi siya umiiyak sa social media. Ang tinitira pa nitong vlogger na to, pati yung relihiyon na kinabibilangan ni Congressman Rodante Marcoleta. Tayo naman, hindi naman natin tinitira yung, diba? Kumbaga, ano lang tayo, talagang issue-based lang yung mga pinag-uusapan sa social media. Yung mga ginagawa nila sa House of Representatives. Pero yung pagpapahirap sa mga vlogger talagang dikdikan napakatindi. Yung isa naman ay artista hindi pa sumisikat ay nakakusta. Ito po nangyayari sa atin. Sino yung artista? Sino ba yung artista? Ay nako, kilala ko na yung artista. Di pa sumisikat na laos na. Marami ho yan. Ayaw nga ako sa inyo, kaya kailangan pupunta ako sa Maragondon. Makikiusap ako sa mamaya ng Maragondon. Lilipat ako sa Senado para doon mas makapagsisilbi ko. Bakit ko po sinasabi sa inyo kanina? Kumura ko din. Ito, isang halimbawa lang ito sa maraming dapat gawin ng isang senador na hindi ginagawa ng maraming senador na ibinoto nyo sa maraming ulit na ibinoto nyo pabalik-balik. Kuryente. Ano po ba ang nakasulat sa batas, sa
sa kuryente. Baka hindi po nyo alam. Yung batas sa kuryente nagawa po 2001. Ibig sabihin po noon na 24 na taon na nakararaan nung yung batas na yun ay gawin. Alam po ba niyo kung ano nakasulat doon sa batas? Yung paano na layunin ng batas na yun, idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po nakasulat. Eh kung nakasulat lang doon, idulot mo ang kuryente sa pinakamataas na halaga, walang problema sa akin yun. Yung palang layunin, pagkakasan pa, pamahalan pa, hindi na ganoon nakasulat. Murang abot kaya halaga. Hindi abot langit ang halaga. Ngayon po ang presyo ng kuryente sa bansa rito, kabaligtaran ang nangyayari. Tayo ang pinanamatas ang kuryente sa buong Asia. Bakit po? Wala pong nagbabantay sa mga batas na ginagawa. Magaganda po yung batas. Magaganda yung batas. Para kung kayo bumili ng mga gamit na magaganda sa bahay po ninyo, ang dami ng magagandang gamit. Magagandang ba? Magagandang damit. Ayaw mo namang isuot. Ayaw mo namang gamitin. Ayan ang gagamitin pang video kay Loy. Ayaw mangyayari sa gamit na bilang. Ang batas po ay ginawa para sa kapakanan at sa kararaan ng Pilipino. Ito kung Dante ha, ito tayo naman ho dito sa PH Update. Kumpiyansa tayo na yung mga sinasabi ng mama na yan, makikipagbalyahan yan sa Senado para maisakatuparan niya yung mga pinapangako niya na yan. Naniniwala ho tayo dyan. Talagang tututuhanin ni Kong Dante Marcoleta yan. Kasi pagka senador ka, yung iba ho kasi senador, kaya hindi nagsasalita. Marami ho kasi silang kargada. Ibig sabihin kargada, marami silang mga nakaraan na pwedeng balikan sila ng administrasyon. Yun ho yun. Meron silang mga pagkakamali sa mga nakalipas na panahon. Nakita nyo naman itong administrasyon na to. Dating presidente nga, kaya nilang ipadala sa Netherlands, di ba? Kaya yung ibang mga kargado, may bagahe, ika nga. Pero matitino naman sila. Kahit pa paano, nakikita naman natin na nagpe-perform sila sa Senado. Kaso nga, meron ho silang bagahe, kaya hindi ho sila makapag-all out. Pero kung makapaglagay tayo ng senador na walang bagahe, walang maibabalik ang administrasyon, walang maibabato sa kanila yung administrasyon, lahat ho ng kapalpakan na ginagawa ng administrasyon na to, sigurado ho i-call out nila. Lalo na yan si Congressman Dante Marcoleta. Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy. Sigurado ho tayo dyan. Yan si Senator Philip Salvador. 58 to. Suportahan ho natin. Senator Philip Salvador. Saludo ho tayo dyan. So always, tatapusin naman natin. Hindi pa pala, ito pa palang kay ito pa palang kay, ang tawag dito, kay Boy Kilay. Meron ho siyang pa-press call kahapon. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Huwebes ng umagang ito na sana tapusin natin bago magsimula yung hearing. Okay, sir, regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin, what can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Noong nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy, yung pangalawang sulat na addressed sa akin at kay Senator Amy, at yung pangatlong sulat na addressed lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa cloud na executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon,
napirmahan ko na yung subpoena doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking subpoena sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga subpoenang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang... Hindi ako. May dalawang uri ho ng senador ngayon sa Senado. Ha? Yung mga may kargada at yung mga ambisyoso. Hulaan nyo ho kung alin ho sa dalawang uri ng senador na bibilang itong si Chis Escudero. Kasi base sa ating mga naririnig dito sa mama na to, wala pa hong ginawang mali ang administrasyon to si Marcos Jr. Ay mali ho ata itong pagkakalagay ng kamay ko. Ito, yun. Diba? Yun ka. Selly. Matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case, kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot, pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub judice rule na isa sa mga binanggit ni ES. Hindi aplikable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. So sir, yung subpoena, pinapaaral nyo pa? Wala pang decision yung legal... Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon. Dahil baka meron na at handa na sila at nang maaksyonan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero sir, nung natanggap niyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na si Senator Amy? Ituloy pa yung investigation? Wala. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag 10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat matapos tayo. Pero sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES? Hindi na. Hindi na. In-acknowledge lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin hoping na i-reconsider yung decision na wag payagan yung mga cabinet members na invited. Kasi ang sabi niya, may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yun ng mga cabinet officials? Palaging sayang na pagkakataon yun. Pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talagang hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members kung ito hindi lalabag sa executive privilege. Dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview na maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may itinatago, sir? Para sa akin, hindi rason yun para sabihin may tinatago dahil sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang hearing. Ngayon kung may mga panibagong tanong, magandang maipukol yun. Hindi na isagot. Senator Chis Escudero, kasama ka talaga doon sa mga ambisyoso. 'Di ba? Kaya hindi mo matira-tira. Nasagot ho ba? Wala ho silang ginawa kung hindi invoke yung executive privilege. At saka yung sub judice. Ikaw talaga, Chis Escudero, ha? Senate President ka na, hindi mo pa pinapanood kung ano nangyayari dyan sa mga pagdinig sa Senado. Nasagot. Anong sagot ho nila kaugnay doon sa kung bakit minadali? Kung sino yung mga nagplano? Kailan po pinagplanuhan? Anong nasagot doon? Sige nga. Ang kapal ng mukha nitong si Boy Kilay eh. Diba? Nasagot daw. Ano yung nasagot? Yung dahilan, yung mga provision sa saligang batas na i-renege ng nitong si Senator Amy Marcos at noong abogadong nito si Senator Alan Peter Cayetano. Nasagot ho ba yun?
Kala ko mga congressman lang sinungaling. Sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan ninyo, ng aming mga kasamahan sa media, kung sila'y sasagot sa mga katanungan yon. May nilabas na initial findings si Senator Amy Marcos para sa Malacanang, comprehensive na yon. Do you think, pero sabi ni Senator Amy, yung one hearing is not enough? Hindi para sa akin na sabihin sapat yon o hindi sapat yon, pero klarong preliminary lamang yon. Ni hindi pa yan pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite, ni hindi pa yan pinagbobotohan sa plenaryo para sabihin yan nga ang findings ng Senado kaugnay sa bagay na ito. So sabi niyo yun, sana itong hearing ni Senator Amy, wag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-wata. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing, sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O move on na? O parang in not so many words. So, tingin ko, papunta naman na tayo doon. Ang pagtanggap habang dinidinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinidinig ng ICC, ang iba't ibang petisyong iyahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So yung hearing today, sa tingin niyo, may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung dadala? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata inimbita si Senator Amy. May ilang resource persons din siya na alam ko'y dadalo. So maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si BP Sara mukhang naka-move on na. Pasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Si PBBM for allowing her and their father not to mend the relationship. Yung the father-daughter. Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naaayon sa kaloob ng Diyos at may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin ay hindi ito nakabubuti, darating yung panahon, tulad marahil ngayon, na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilan. Any related question before the other topic na? Okay. Si Emma. Request for subpoena, para kanino, para kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. Ito po yung I think ng Air Force, general ng Air Force. At yung prosecutor general, si Paduyan. So, sir, mag-attend ka ba ng hearing? Hindi ako nakadamit para sa hearing. Wala nga medyas, oh. Toko. Anong nangyayari sa mga leader natin? No? Ba't ganyan sila magsalita? Mula kay Amy hanggang dito kay... Nagbe-baby talk sila lahat, no? Anak ng toko. Ayun na nga, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Palakpakan natin yung ating mga kandidato.